Ayun, ito po mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao at especially sa Manila, no? City of Manila at sa mga Iskonians dyan na walang sawang pagsuporta dito sa ating YouTube channel. Ang thank you so much po na hanggang sa ngayon hindi nyo po kami iniwanan. Andito pa rin po kami mga vlogger ni Yorme. At especially sa mga nagmamahal po kay Yorme, maraming salamat po sa inyo to join. So, ayan. So ngayon po, nakakatuwa po ito, no? Nakakatuwang isipin. Actually, ganito naman talaga po ang buhay politika. Minsan, mabango ka, minsan mabaho ka. Pagka sa politika. So ngayon po, speaking of politics. So nangyari po ngayon sa araw na ito, actually, kakauwi ko lang po galing Malaysia, no? Kakalapag lang namin sa airport ng Naiya, from Kota Kinabalu, Malaysia, ay biglang bumagsak ang bagyo. So, speaking of bagyo, sino ba dapat ang unang kikilos kapag may bagyo? 'Di ba yung mga namumuno sa ating nasasakupan? O, ngayon, saan po ba ang bagyo na malakas? Sa Manila. So, sino po ba dapat ang unang kikilos? Siyempre, yung mga namumuno, nandyan na yung mga barangay chairman, kagawad, city councilor, mayor, governor, vice governor, congressman, and then panghuli na yung presidente. So ngayon, si Yorme Isko Moreno nagparinig. May pinaparinggan, di ko lang sure kung pinaparinggan ito si Hani ba? Sabi niya, it's been raining in Manila, hindi pa ba nagsususpend? Kasi actually talaga mga kababayan, kapag meron pong bagyo, ganyan, malakas na bagyo, super typhoon, no, ay dapat po talagang mag-declare ng walang pasok or isususpinde yung pagpasok ng government employee, yung schools, universities, hospitals, na yan, lahat-lahat. Depende na lang sa mga regular sa work. So, bawal silang mag-absent. So, yung iba kasi double pay yan pagdating sa may mga calamity. So, ngayon, nakapag-react at nakapag-post itong si Yorme Isko Moreno 21 hours ago kasi sobrang lakas na ng ulan. Actually, nag-brown out na nga eh. 2 beses na nag-brown out dito sa lugar namin, sa Maynila. So, ngayon, si Yorme, dati nung siya ang mayor, pag sinabing may bagyong paparating, pinapahanda na ang taong bayan. Darating man ang bagyo o sa hindi, nakahanda na yan. May mga relief goods, yung mga rescuer, mga coast guard, lahat-lahat. No, mga DRRMO, DRRMC, no, yung mga tagapangasiwa pagdating sa mga sakuna at kalamidad, nakahanda na yan. Pero ngayon, ng kasalukuyang mayor ng Maynila na si Mayor Hani Lacuna, parang tulog yata sa pansitan. Kaya nga sabi ni Yorme, it's been raining in Manila, hindi pa ba nagsususpend? Kasi wala siyang declared. Hindi nagdi-declare si Mayor Hani na ganito ganyan. Inaantay pa niyang lumakas ang bagyo, mag-brown out ang paligid, walang kuryente. Tsaka pa magdi-declare na walang pasok. Hindi katulad kay Yorme dati na pag sinabi, next week may paparating na bagyo sa araw na ganito, araw na ganyan. Wala pa yung araw na dineclared ng Pag-asa or ng Social Weather Station. Nagdi-declare na si Yorme, Miyerkules, walang pasok kasi papasok ang bagyo. Ngayon, hindi naman magaganyan si Yorme kung walang palpak. Sino bang pinaparinggan niya dyan? Walang iba. Wala man siyang binigkas na pangalan. Pero, alam na ng taong bayan yan. It's been raining in Manila, hindi pa ba nagsususpend? Diba? Natulog ba sa pansitan si Mayora? Kaya klarong-klaro naman po mga kababayan na iba talaga magtrabaho ang nag-iisang Yorme Isko Moreno. Iba talaga pagdating sa taong bayan ang nag-iisang Yorme Isko. Kaya hindi na po natin yan ipagkaila, hindi na po tayo magtaka na nung panahon ni Yorme na siya ang mayor, napakalinis ng Maynila. Nung panahon ni Yorme na siya ang mayor, lahat may ayuda,
May bagyo man o sa wala, may ayuda. Yung mga senior citizen, isa pa yan, yung senior citizen na yan, na pinapangakuan ni Yorme noon na ganito, ganyan, pagdating ng birthday, may ganito ka, every month may ganito ka, every month may matatanggap ka. Actually, pagkakaalam ko dun, Paymaya yata yung hinuhulugan ng allowance ng mga senior citizen para pambili ng kanilang mga maintenance, mga gamot. Pero sa ngayon, pagkakaalam ko, nakapagtanong ako sa mga senior citizen dito, ay, wala na daw. Kaya huwag na po kayong mag-expect na yung kasalukuyang mayor ngayon, aangat. Kasi, unang-una, ang dami po talagang proyekto ni Yorme na naudlot. Ang daming proyekto ni Yorme na nawawala. At ang daming ginawa ni Yorme na napabayaan. Sabi nga ni Yorme, utang na loob ko sa taong bayan, hindi sa lakuna. Kasama ka man, kakampi ka man o kalaban, hindi siya magdadalawang isip na lumaban sa sunod na halalan kapag interes na ng taong bayan ang nasasagasaan. Klaro naman po mga kababayan, no? Hindi na natin kailangan ng arithmetic yan. Hindi na natin kailangan ng sukatin, hindi na natin kailangan ng survey. Alam ng tao. Isa ako sa naka-experience ng baha sa Maynila, yung Habagat, Undoy, Sindong, ang tubig hanggang dibdib. Hanggang dibdib. Maskin yung bago lang, yung Karina, hanggang dibdib din. Pero ilang bagyong dumaan, Undoy, Sindong, Habagat. Yung tatlong bagyo na yan, si Yorme hindi nawawala. Pero nung last na bagyo lang, yung Karina, ni Anino, ni Mayor Hani Lacuna, wala akong na-aninag. Pero si Yorme noon, mas inuna pa niya yung lugar namin dito sa District 6 kaysa dun sa Tondo. Sabi niya sa Tondo, andyan ang pamilya ko. Hanggat kaya ng pamilya, mga nasasakupan kong tumulong, unahin nyo sila. Kasi ako, puntahan ko yung mga malalayo sa akin. Ganun ang ginawa ni Yorme. Ako mismo saksi niyan, lumalangoy si Yorme, naghihila ng lubid. Kasama ako. Yung panahon ng Undoy, Sindong, Habagat, ay 19 years old, tapos 22 years old, tapos 24 years old. Yung bagyo na yan. Every 2 years yun nangyari, sunod-sunod. Undoy, Sindong, at saka Habagat. Tapos ngayon, kamakailan lang, bago lang yung Karina. Hindi ko na nakita si Yorme kasi hindi naman siya mayor, no? Pero ngayon, it's been raining in Manila, hindi pa ba nagsususpend? Natulog ba si Mayura sa pansitan? Kaya po, alam nyo naman po kung sino po ang pinaparinggan ni Yorme Isko Moreno dyan. Kaya alam nyo po, sa sunod na halalan, alam nyo na kung sino yung dapat ninyong iboto. Taong bayan. So yun lang, maraming salamat mga kababayan. Luzon, Visayas at Mindanao, and din dito sa Mega Manila. Advance Merry Christmas and Happy New Year. And kay Skonyans, God first, thank you. So alam nyo na po, it's been raining in Manila, hindi pa ba nagsususpend? Si Mayura natulog sa pansitan. So yun lang, maraming salamat. God first. Bye.